At sabihin mo nga sa katabi mo, pagpapalain ka ng Diyos. At para tayo lalong pagpalain ng Diyos, bigyan natin ng papuri, parangal, pasalamat at palakpak ang mahal na pong Jesus Nazareno. At sabihin nyo nga uli sa katabi nyo, pagpapalain ka talaga ng Nazareno. Tanungin nyo po ako, bakit? Alam nyo po, kanina si Father Benji po, kasamang ilan sa mga parokyano ay nagpunta sa Quiapo at kitang-kita ni Father ang agos bumabaha ng tao sa Quiapo ngayon dahil Biyernes po. Kanina pa hong alas 4 ng madaling araw, nagsimula na ang misa, meron pang 2 misa na kasunod hanggang mamaya, 16 na misa tuwing Biyernes. At hindi mapatid-patid ang punta ng mga tao. At kahit na mahirap, kanina tinatanong ko si sister, sabi ko, pupunta ho ba kayo sa Quiapo? Sabi niya, Father, matraffic, no? Matraffic, mainit, masikip, mahirap pumunta, at mula nang dumating si Tanggol, delikado na sa Quiapo, no? Marami nang lalong natakot sa Quiapo dahil parang lahat yata ng krimen ay nasa Quiapo na dahil kay Tanggol. Kaya maraming tao natatakot. Pero gayon pa man, nagpupunta pa rin sila. Walang makapipigil sa kanila. Nakikipagsiksikan pa rin sila. Kahit mahirap, makita lang, madalaw lang ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pero kayo po dito sa Tejeros, hindi nyo na kailangan magbiyahe sa Quiapo. Hindi nyo na kailangan makipagsiksikan. Kayo na po mismo ang dinalaw at pinuntahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya pinagpala po kayo. No? At sinigurado ni Father, kaya siya na ang kumaong at talagang sumundo para madala dito upang lalong maging pinagpala ang inyong kapistahan. Ang gustong lalong pagpalain ang kanilang kapistahan, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ayan. Para na tayo na sa Quiapo, di ba ho? No? Ngayon ako sa Quiapo, lagi kong pinapapalakpak, Father, para hindi makatulog, no? Ayan, no? Kaya pag mamaya pinapalakpak ko kayo ulit, sabihin niya may natutulog, no? Pero tunay tayong nagpapasalamat sa Diyos. At napakaganda po na sinadya ni Father Benji na ang pagdalaw ng pong Nazareno ay kasabay ng kapistahan ng ating parokya sa pagunita ng banal na krus, ng Santa Cruz. Dahil hindi ho mapaghiwalay ang poong Nazareno at ang krus. Pag wala ng krus, hindi na ho yan Nazareno. Ibang imahe na po yan. Pero kapag walang Jesus ang krus, hindi rin buo ang imahe. Magkasama po sila. Ang krus kasama si Jesus. Si Jesus kasama ang krus. Kaya kung sinasabi natin tayo mga alagad ni Jesus, hindi natin maihiwalay ang krus sa ating buhay. Pero hindi tayo dapat matakot sa krus. Siguro nga po, nung hindi pa dumarating si Jesus Nazareno, ang krus kinatatakutan ng mga tao. Nung unang panahon, kapag nakakita sila ng krus, ang nakikita nila, kalupitan, karahasan, kamatayan. Kaya takot sila sa krus. Kalupitan, karahasan, kamatayan. Ngunit, nang dumating si Jesus Nazareno, kaya nga tayong lahat, mga Katoliko, laging may krus sa ating simbahan dahil binago niya ang krus. Ngayon, ang krus naging tanda ng una tagpuan.
Sino bang mahilig sa geometry dito, no? Ako hindi mahilig kasi bumagsak ako sa geometry, no? Nagkapula ako sa card dahil sa geometry, no? Pero di ba pag sinabi natin, ano ba ang krus? Sa geometry, ito ay nagpapanagpo ang dalawang linya. Ang pahalang at pasukat. Tagpuan. Hindi ho ba sa krus din, diyan nagpanagpo ang kasalanan ng tao at ang awa ng Diyos. Tuwing makikita natin si Jesus nakabayubay sa krus, dito natin nakita nagtagpo ang tao at ang Diyos. Ang tao na nahatulan, ngunit kinaawaan ng Diyos dahil kay Jesus. Tagpuan. Kaya nga't tuwing makakakita tayo ng krus, ating tandaan, ito ay lugar ng tagpuan. Tagpuan ng tao at ng Diyos. Kaya nga't sabi nila, ang krus ang siyang nagdudugtong ng langit at lupa. Kaya nga't nung si Jesucristo'y ipinako sa krus, sa pagitan ng langit at lupa, doon lalong bumaba ang Diyos. At dahil din nun, doon makapapanik ang tao sa langit. Kaya nga siguro nga, ang daming nagpupunta sa Quiapo, ang daming deboto ng Pong Jesus sa Sareno, dahil dito natatagpuan nila ang isang Diyos na kasakasama nila. Ang isang Diyos, bagamat makapangyarihan, naghirap. Ang Diyos, bagamat bukal ng buhay, namatay. Ang Diyos, bagamat napakataas, nagpakababa. Ang krus ay tagpuan. Ikalawa, ang krus din po ay tawiran. Matagal po akong tumira sa Mandaluyong, sa loob at labas, no? At pag nagawi kayo sa Mandaluyong, di ba, may malaking kalsada ron sa pagitan ng EDSA at Sio. Ang tawag doon ay crossing. Dahil iyon ay tawiran. At hindi ho ba ganun din ang ginagawa ng krus ni Jesus Nazareno? Dahil sa kanyang pagpapakasakit, naitawid tayo. Nabago ang lahat. Kaya nga't ang tunay na deboto, ang tunay na naniniwala kay Jesus, tumatawid. Ibig sabihin nun, nagbabagong buhay. Hindi pwedeng deboto ka, nagpupunta ka sa Quiapo, nagpapasan ka, pero hindi ka tumatawid mula sa kasalanan sa bagong buhay. Hindi ka pwedeng deboto tapos hindi ka tumatawid sa pagiging maramot, sa pagiging mapagbigay. Kailangan tumawid tayo kung tunay na makapangyarihan sa buhay natin ang krus ni Jesus. Ano yung kailangang itawid sa atin ngayon? Baka galit ka ngayon. Sinasabi sa iyo ng Pong Nazareno, tumawid ka na mula sa galit sa pagpapatawad. Baka ngayon gusto mong maghiganti, tumawid ka na mula sa paghiganti patungo sa kapayapaan. Siguro ngayon, meron kang atrasong hindi makalimut-limutan. Baka naman high school pa kayo. Hanggang ngayon, may tampo ka pa rin doon sa klase mo. 80 years old ka na ngayon. Ang tagal na nun. Tawid na. Move on na. Magbago na.
sapagkat ang lahat ay binago na ni Jesus nang siya'y nagpapako sa krus. Pagpuan, tawiran, sapagkat yan ay biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya nga't sa misang ito, mamaya, andyan ba ang mga magigiting na mga ihos natin? Ayan, no? Palakpakan naman natin ang mga ihos, no? Ayan, no? Mamaya, paanyayaan ko kayo, hindi nila kayo masyadong sasawayin. Paglapit sa Nazareno, hawakan nyo ang kanyang talampakan at hawakan nyo ang krus. At idasal nyo sa kanya, tulungan kayong laging matagpuan ang awa ng Diyos. Siguro meron ngayong taong gusto nang sumuko sa buhay. Gusto mo nang sukuan yung asawa mo. Gusto mo nang sukuan yung anak mo. Gusto mo nang sumuko sa buhay. Tapusin na lang ang lahat. Mahal na pong Jesus Nazareno, matagpuan ko ang iyong awa at lakas. Kung may panyo kayo, punasan nyo yung krus. Tulungan nyo po akong makatawid. Mabigat po ang krus ko ngayon, pero alam ko, kasama nyo po kami, nagbubuhat, kaya kakayanin ko ito. Makatatawid ako. Kung ano man ang pinagdaraanan ko ngayon sa buhay, hindi dahil malakas ako, kundi malakas po kayo. At ang krus na kinatatakutan katulad mo ay matamis kong papasanin sapagkat alam ko ang krus na yan ay magiging krus din ng aking kaligtasan. Opo mga kapatid, dinalaw tayo ngayon ng Poong Jesus Nazareno dahil gusto niyang makatagpo tayo. Gusto niyang samahan tayong makatawid para sa kanyang biyaya at pagpapala. Amen. Salamat sa Diyos. Father John, maraming salamat po. Ingatan po namin ang Nazareno. Siyempre, kasama ko rin po si Father Kim. Salamat, Father Kim, sa pag-asikaso sa amin. Ha? Maraming salamat po. Yung mga ihos na magbabantay sa Nazareno, maraming salamat po sa inyo. At lahat po ng mga ihos natin na sumama kanina, maraming salamat po sa inyo. Bukas po, magkita-kita tayo sa procession po, 4 p.m., Banal na Cruz, at ang Poong Jesus Nazareno, hindi mapaghihiwalay. Sumama po tayo. Amen. Muli, pasalamatan din natin ang ating napakasipag na Kura Paroko, Father Benji Hugueta. Thank you, Father. Advance Happy Fiesta. At kayo pong lahat ng mga parisyoner ay welcome. Kung magawi kayo sa Quiapo, welcome po kayo doon. Sabihin nyo, parisyoner ako ni Father Benji, meron kayong special pass, no? At makapapasok kayo upang mabasbasan kayo, no? At pagkasama nyo si Father, makapapasok kayo hanggang doon sa paanan ng kamay ng Poong Nazareno. Pagkasama nyo si Father, no? So muli, advance Happy Fiesta. At dahil nakita ko po, no, pakiramdam ko parang nasa Quiapo ako dito sa inyong parokya. Dahil damandam ako po ang inyong mainit at marubdob na pananampalataya. At naniniwala po ako, pag dumadalaw ang Poong Nazareno, umaapaw ang kanyang biyaya at pagpapala sa mga taimtim na tumatawag sa kanya. Kaya, ma-bless po tayo. Kaya igagawad ko po sa inyo ngayon. Ito po yung ginagawad sa simbahan ng Quiapo, lalo na tuwing Biyernes. Igagawad ko po ngayon ang pagbabasbas din ito sa inyo ngayong mga nagsimba ngayong gabi. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Kasamahan po ako ni Father Benji at Father Kim na basbasan kayo. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva!